para po doon sa mga gustong makakuha, bumili nito pong t-shirt natin, mga Boss Chief Amo Sir. Ito ay available na siguro hindi po lalagpas ang 15 araw po, mga bossing, no? Kasi ginagawa na po yan, mga kababayan. Pro-Gov! Bakit Pro-Gov, mga kababayan? Pro-government naman lahat tayo. Ano po? At bakit hindi Mark Ramos yung nakasulat dyan? Hindi naman po pang disenyo yung ating pangalan, mga kababayan, no? Okay na po yan. At least, sa isang word, alam natin, pare-parehas tayo ng paniniwala po, mga Boss Chief Amo Sir. Na po, magkano? 600 lang, hindi overpriced, mga kababayan. I-comment nyo lang dyan sa comment section kung gusto nyo. At tapos, makikipag-ugnayan na po kami sa inyo, mga Boss Chief Amo Sir. Ayan, ang ganda ng design na yan, no? Bakit nga walang Mark Ramos? Hindi naman po pang balandrahan yung pangalan na Mark Ramos, mga bossing. Pero ayan, nandiyan naman po, may Team MR, mga bossing. Okay? So ngayon na, mga kababayan, alisin ko na ito, no? Pumunta tayo sa una natin. Ay, hindi. I-shoutout ko muna kayo. Ang gulo ng vlog nito, no? Lagi doon kay Mark Ramos kapag ka nagla-live. Ang gulo-gulo. Hindi alam ko saan mag-uumpisa. Shoutout ko muna kayo. Nandiyan si Ma'am Chris Rose. Nakita ko na, oh. Nandiyan si Alonly TV, si Ma'am Viola G. Sino pa? Si Joel Q ng Cereza Force. Nandiyan din si Ma'am Erlinda. Consuelo. Dalawa daw po ang kanya. Naku, ubus agad. Hindi. 20 lang kasi ho ito, mga kababayan, no? Ang pinagawa ni Mark Ramos. Kumbaga, limited edition. 20 ha? O, kita nyo? Pero sige, kapag ka lumagpas ng 20, papagawa ulit tayo. Andiyan si Alonly TV. Naku, nakakamiss dyan sa Ma'am Erlinda sa Singapore. No? Sino pa ba? Mamaya na nga. No, umpisahan na muna natin. Nalilito. Ang inyong host. 2 din kay Ma'am Viola G. O, sige po. Doon sa Cereza Force family, doon din po kayo umano. Umorder po. Paano yung sa akin? Kay Ma'am Chris Rose daw po. Ayan. Okay mo, mga kababayan. Umpisahan natin. Ito pong ating tatalakayan, mga yung posisyon. Ito muna tayo kay Vice Presidente Inday Sara Duterte ho, mga kababayan. Madaming nagsasabi sa akin, Mark, huwag mo nang ginagalang yan, huwag mo nang tatawagin Vice Presidente. Hindi, kailangan po. Dahil siya naman po talaga ang Vice Presidente ng ating bayan, ng Pilipinas ho, mga bossing. So, igalang po natin, mga kababayan. Although, madaming naiinis, madaming naasar, hindi ko po kayo masisisi. Lalo na po kapag ganito po ang naririnig natin sa ating Vice Presidente. Ayan, nanlilisik yung mata ni Ma'am BP. Oh, game. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Yan naman daw po, mga kababayan, ang sinasabi ng Vice Presidente. Hindi niya gustong agawin ang posisyon ni Bongbong Marcos. Ma'am, bakit po tayo nakikisali doon po sa mga maling impormasyon? Bakit po tayo nakikisali doon po sa mga pagsasabi na meron tayong presidente na gumagamit na ipinagbabawal na gamot? Dahil po yan, pinatunayan na po ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi po totoo. Naalala niyo po, mga kababayan, 2 beses na po ang ating Pangulo nung nag-test po para sa ipinagbabawal na gamot. At yung kakampi pa mismo ngayon nila na si Panort o si Vic Rodriguez ang nagpatunay at nagsabi na eto ang resulta ng testing ni Bongbong Marcos. Negatibo sa ipinagbabawal na gamot. Tapos, ganyan po, nakikisali kayo doon sa mga nagsasabi na ang ating presidente ay gumagamit na ipinagbabawal na gamot. Ngayon, ang iisipin ng mamamayang Pilipino, kasama po ako, na sinisiraan niyo po ang Pangulo. Ano ang motibo ninyo? Ano ang dahilan kung bakit nakikisali kayo doon sa paninira sa Pangulo? Para agawin ang posisyon ni Presidente Marcos. Dahil kayo ang Vice Presidente po. Di ba? Tama naman po yung logic natin, mga kababayan. Ngayon po, may kaduktong ditong sasabihin ng ating Vice Presidente patungkol po sa ating Pangulo. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. Baka naman po nasasabi nyo na lang yan, Ma'am BP, no?
Madam Vice Presidente dahil po wala na, talagang hindi kaya. Dahil nakikita po natin mga boss chief amo sir, simula umpisa po ng karera ng pagiging presidente ni Bongbong Marcos, mga bossing, ay etong kampo nila patuloy nang naninira, patuloy ng bintang ng bintang. Eh kaya lang ho mga kababayan, 2022, tapos ngayon 2026, 2 taon na lang ang nalalabiho. Hindi pa din nila napapaalis, hindi pa din nila napasisibak, hindi pa din nila nasisiraan sa mamamayang Pilipino. Kaya siguro ang sinasabi ng Vice Presidente, hindi, gusto ko naman talagang matapos yung kanyang termino eh. No, ayaw ko naman talaga siyang maano. Siguro dahil wala na, huli na, ubos na ang oras. No? Ubos na ang oras, wala na. No, pero alam ng mamamayang Pilipino, yung kampo nila eh simula pa lang po ng karera ng pagiging presidente ni Bongbong Marcos, sinisiraan na nila. Di ba mga kababayan? Oh, kaya nasasabi na lang ng Vice Presidente, ay hindi, ayoko, gusto ko matapos talaga yung termino niya. Pero di ba, puspusan ho sila mga kababayan. Nung mga panahon po ng siguro mga 2024, 2025, pagkatapos lang po, no, nung 2 taon, no, nung 2 taon ho, mga bossing, na kasi ganito yan eh. Mala ala Gloria Macapagal-Arroyo. Pinalipas yung 2 taon, kailangan lumagpas sa 2 taon upang sa ganoon eh makatakbo, no? Makatakbo ulit bilang presidente ang vice presidente. Pansin ng mamamayang Pilipino yan. Talagang pinush nila yan, no? Mga kababayan. Oh. Pero ngayon, ubos na ang oras, ubos na ang panahon. Sige, tapusin na lang natin yan. Kaya po, yung mga DDS, mga bossing, ano po ang isinisigaw? Lagot kayo sa 2028. Mark Ramos, saan ka magtatago sa 2028? Eh di huhukay na lang ako dito sa ilalim ng bahay namin. Tapos doon na lang ako magtatago. No? Hindi. Tsaka yung mga DDS, ang hilig po ng mga ganyang estilo, mga kababayan. Yung tipo bang tatakutin ka sa 2028, o yari kayo. Biruin mo, hindi pa nga nila nalulusutan yung impeachment. Eh, puro pagbabanta na ang iniisip nila, mga kababayan. O, ano po ang aasahan natin kung sakali na manalo si Inday Sara Duterte sa 2028 election? Puro paghihigante. Eh, ito po si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Nakita nyo ha, kung saan po nagmula ang ating presidente. No po? Ang ating presidente, alam niya na talagang madaming pwedeng balikan, bawian doon sa mga kakamping. O tawagin ko munang dilawan. Ano po? Dahil yun yung mga panahon na talagang binibira sila ng dilawan. Pero ano po ang ginawa ng Pangulo? Nagiganti po ba? Hindi. No? Bagkos, ang nangyayari pa po, mga kababayan, talagang nagkakatotoo yung unity, pagkakaisa po. Kaya lang, yung mga DDS, hindi po ganon. Ganda sana, no? Biruin nyo, mga kababayan, mga boss chief amo sir, no? Nag-unite na po ang ang Duterte at ang mga Marcos. Nag-unite na mga bossing eh, no? Tapos, ang kalaban na lang natin, yung mga kakamping, yung mga dilaw. Ito sana, napapansin na ng mga kakamping, ng mga kulay dilaw, yung ating presidente. Na, di ba, alam mo yun, mga bossing, pink, pula, green, magkakasama na. Wala eh. Masasama ugali ng mga nasa berde mga kababayan eh. Hindi natuloy. Oh, sayang. Ang ganda siguro sana ng Pilipinas. Kaya lang, patuloy pong pumapangit dahil po dito sa mga estilo kagaya ng mga ito. Biruin mo ano ang sabi ng Vice Presidente. I-replay ko ha, gusto niya daw makita ng mamamayang Pilipino kung ano yung kabugukan o yung kabulastugan ni Presidente Marcos daw ho, mga kababayan. Taong bayan hanggang sa dulo ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang hiya si BBM. Ayan. Gusto daw po mga kababayan na matunghayan ng mga Pilipino kung gaano kawalang hiya daw po ang ating presidente.